Hindi ka pulis. Sa Park Ridge ako nagtatrabaho dati sa Park Ridge. Wala na ako connection sa kanila ngayon. Am I being arrested? Yeah. Sandali lang. Sandali. Alam mo ba kung bakit ka nakadeting ngayon? Hindi ko alam. So tingin ko, maintindihan ko kung saan ka papunta. Pwede ko bang ipaliwanag ang ilan dito? Hindi ako talaga dapat naroon. At dahil sa mga ginawa ko, nasira ko ang tiwala ng pamilya ko at ng lahat ng nagmamahal sa akin sa buhay ko. Ano ang nagtutulak sa isang tao na magising at magpasya maging iba? Makatarumang tanong ito. Kapag binabanggit ko ang social worker na nag-enroll sa high school sa edad na 30, isang nahatulang kriminal na inakusahang pumupunta sa mga crime scene na nakabihis bilang pulis. Isang babae na inakusahan ng pagnanakaw ng lisensya ng nurse at nagbigay ng paggamot sa libu-libong pasyente. Inakusahan ng mga taong ito ng pagpapanggap at paglabag sa batas habang ginagawa iyon. At isa-isa silang nahuli sa radar ng mga alagad ng batas. Maligayang pagdating sa sidebar, inihahandog ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Ito ang tungkol sa pagpapanggap na ibang tao. Sa huli, kadalasan may nakakabuking. Ngayon, tatalakayin ko ang ilang nalutas at ilang hindi pa nalulutas na kaso. Kaya ang ilan dito ay mga paratang lang. Ang ilan naman ay nagkaroon talaga ng konklusyon. Gusto ko lang bigyan ng babala dyan kasi kapag sinabi kong nahahalata na ng mga alagad ng batas, baka may pulis na napansin na hindi tugma ang badge mo sa kwento mo. Maaring malaman ng Walmart employee na dating ka nang pumasok ng bawal doon pag na-check ang pangalan mo. Pwedeng makita ng mga high school students ang yearbook photo mo mula 15 taon nang nakalipas. Sa episode na ito ng Sidebar, pag-uusapan natin ang 6 na kasong may akusasyon ng pagpapalit ng pagkakakilanlan, na ang ilan ay ginawa para sa kapangyarihan. Magkakaiba man ang sitwasyon, may isang pagkakapareho sila. Nahuli sila, pero may ilan pang inosente hanggat walang patunay. Hindi pa patos kaso nila. Gusto ko lang marinig ninyo ang usapan natin, kaya hintayin ninyo ito. Ano ang mangyayari kung ang nahatulang kriminal ay inakusahan na nagpakita sa isang tunay na pinangyarihan ng krimen na nakabihis bilang SWAT officer? Ano ang ginawa ng social worker matapos magpanggap na estudyante at makapasok sa high school ng ilang buwan? Sisimulan natin sa Port Orange, Florida, kung saan isang babae ang nagpalala ng husto sa awe tungkol sa parking spot sa Walmart. Ang desisyon niyang maglabas ng police badge na hindi naman kanyang naging dahilan ng kanyang pagkakaaresto. At lahat ito ay dahil lang may nagpark sa lugar na hindi naman daw dapat. Isang 41 anyos na babae na si Alexis Rosati ang lumika ng tinatawag niyang citation. Totoo, isang sulat lang ito sa papel na iniwan niya sa sasakyang nakapark sa lugar na inialok ng Walmart para sa mga katuwang sa pagpapatupad ng batas bilang pakikisama. Pagbalik ng driver at makita ang sulat, hinarap niya si Alexis at nag-record. Walang batas na ganyan. Ipakita mo sa akin ang batas. May batas ba? Ikaw ang pulis. Bakit hindi mo hanapin? Pero bakit hindi mo hanapin? Dapat alam mo na yan. Sabihin mo sa akin kung anong batas na ito. Sabihin mo sa akin kung anong batas. May sinasabi ba ito tungkol sa pagtotow ng sasakyan? Hindi ka pulis. Hindi ka pulis. Lalo na sa itsura ng ngipin mo. Hindi kung ganyan ang mga ngipin mo. Ma'am, hindi po kayo pulis, ma'am. Ipinapakita mo ang badge mo kung saan-saan. Nakalagay doon, Bellevue. Pinapakita lang yung badge niya. Haumanhin po. Haumanhin po, ma'am. Ipinapakita niya ang badge niya na parang pulis, pero hindi naman siya pulis. Hindi siya pulis. Oo, pero itotonyo ba ang kotse ko? Hindi. Pero narinig mo ang sinabi niya. Hindi pwedeng ito ang mga kotse nyo. Hindi ka naman pulis. Bakit mo pinapakita ang badge at sinasabing pulis ka? Eh hindi naman. Mapapahama ka niyan. Saan ako kukuha ng badge? Binili mo lang yan. Lagi mo bang dala ang badge mo kahit off-duty? Nasa duty pa ako. Paano mo nalaman ginagawa ko? Naka-duty ka habang naka-cracks ka? Alam mo ba ginagawa ko ngayon?
Wala akong pakialam sa ginagawa mo. Wala akong pakialam. Lumabag ka sa patakaran. Hindi yan patakaran. Magkaiba ang mga patakaran at batas, pare. Patakaran yun. Hindi ka nakakuha ng ticket. Di mo ako pwedeng bigyan ng ticket. Bigyan mo ako ng ticket, mananatili ako rito sa labas. Pakiusap, bigyan mo ako ng ticket. Pag-atake sa isang opisyal. Walang nakakita na inatake ko siya. Parang sinabi ni Rosati sa video na opisyal siya mula sa ibang jurisdiksyon. Sinabi ng lalaking nakaalitan niya, si Jason, sa pulis na naglabas siya ng badge mula bulsa na parang may nakasulat na Bellevue at doon niya sinimulan ang pagre-record. Ngayon, dinala ni Jason ang video sa Port Orange Police Department. Nagpark ako sa reserve na parking ng law enforcement. Sige. Mga kasosyo. Meron ba niyan sa Walmart dito sa kapitbayan? Oo, alam ko meron sila niyan minsan sa parke. Masakit pa ako ngayon kaya sabi ko kailangan ko talagang kunin yon bilang paggalang. Walang batas laban doon o kahit ano. Salamat. Sinasabi mo may nagsalita tungkol sa akin. Kaya ito ang... Hey, tap! Gagawin ko ang tala na lumabas ako. May nag-iwan ito sa kotse mo? Nakita ko siya at nasa camera ko rin. Ipinakita niya yung badge niya sa akin. Pumasok ako sa Walmart para itanong tungkol sa sulat at parking lot. Pwede ba akong matao kung mag-park doon? Sabi nila, hindi talaga. Siguro narinig ng taong sumulat ng sulat na ito. Kaya naglalakad ako. Sabi ko, bahala na. Pabalik na ako sa kotse ko para umuwi. Nakita ko ito, pero yun muna ang una kong nakita. Pagbalik ko mula Walmart sa pangalawang beses, lumabas siya at ipinakita ang kanyang badge. Suot niya. Sa tingin ko, nakaputing shorts, Crocs at tank top siya. Parang naka-off-duty siya or professional ng suot. Parang Ganun siya. Hindi. Mukhang nagtatrabaho siya noon, hindi ba? Hindi. Sinabi niya na naka-duty siya noon sa Walmart, nagtatrabaho sa isang bagay sa Walmart. Tinanong ng Walmart ang mga manager dahil nakikipag-usap siya sa mga manager. Tinanong ko ang manager. Sabi niya, hindi namin alam ginagawa niya. Baka nagtatrabaho siya, sabi nila. Kaya tinawagan ko kayo para malaman kung may nakuha kayong pangalan at makita kung saan siya pumirma. At isinulat ng buo ang pangalan niya. Mahirap basahin yan. Parang barbell o barn bell ang narasulat. Mahirap tukuyin. Pero basta, ipinakita niya ang badge. At pagkatapos, ako ay pumunta ako. Siyempre, nagsimula ako mag-record. Sige. Kaya may bell blaster ako para malaman kung sino siya, isa siya sa atin. May Bellevue sa Florida. Mga 2 oras ang layo nun. Kaya tinawagan ng investigador ang departamento doon para mag-double check. Magandang hapon, Bellevue Police Department. Kumusta? Ako si Sir Cian Fascetti mula sa Port Orange Police Department sa Volusia County. Medyo kakaiba ito pero sinusubukan kong alamin kung may isang particular na opisyal kayo dyan para bigyan kayo ng mabilisang abiso. Kaya nagkaroon ng hindi naman talaga alitan pero may palitan ng salita sa pagitan ng ilang tao dito sa Walmart. At isa sa kanila ay nagpakilalang posibleng pulis ng Bellevue. Ibig ko sabihin, hindi ko alam kung bakit sila nandito. Sinabi pa kanila, ipinakita nila ang isang badge ng Bellevue o kung ano man. Pero sinabi nilang dito sila nagtatrabaho sa Port Orange. Hindi ako sigurado sa kalalabasan, pero gusto ko lang malaman kung empleyado siya doon dahil nag-iwan siya ng sulat sa kotse niya. Sinulat nila na ang pangalan nila ay officer. Nilagay nila ang unang letra na J, tapos ang apelido ay parang barbell o baskil o parang ganun. Ano yun? Butcher? Hindi butcher. Mukhang nagtatapos ito sa ELL. Siguro nagsisimula sa B, kaya parang nga sa bandang B. At babae ito. Babae, kayong mangging buhok. Siguro nasa late 30s, baka 40. Hindi ako sigurado ilan ang opisyal dyan. Kung kilala mo na halos lahat ng nagtatrabaho. Oo, alam ko. Maniwala ka. Kilala ko silang lahat. Hindi namin alam. Sige. Sige. At nangyari ito kamakailan lang, tama? Ito ay nangyari lang, alam mo, sa nakaraang 1 oras, o higit pa siguro, sa nakaraang ilang oras. Mas maaga ito ngayong araw. Sige, nandito si Sergeant Escudel. Maitim ang buhok niya at payat, nasa early 30s. Hindi, medyo mas mabigat ang pangangatawan. Kaya siguradong hindi siya matatawag na talagang payat. Tingnan natin, may isa kami dito.
Sige. Sandali lang. Presidente mula sa Port Orange. Ayon sa ulat, may isang nagpapanggap na pulis ng Bellevue sa Walmart. Oo. At 10.1 oo, sabihin mo yan. Tandali lang, sige. Hepe, si Sergento Fasquieto ito, ng Port Orange Police Department, Volusia County. Medyo sugal ito dahil kulang ako sa impormasyon. May isang lalaking pumunta sa lobby namin galing Walmart. Dito sa Walmart namin, may espesyal na parking para sa law enforcement. At hindi siya law enforcement pero dun siya nagpark kasi hindi naman siya disabled pero gusto lang niya malapit. Basta, so nandun siya sa spot na yon at may lumapit sa kanya. Parang sinabihan siya, "Oy, hindi ka pwedeng magpark dyan." At siya naman parang sumagot ng, "Sino nagsabi?" At sabi ng taong ito, "Well, pulis ako. Bellevue Police." Baka hindi pa nga Bellevue, Florida. Alam mo yon, marami namang Bellevue sa buong bansa. Walang aktual na spelling, wala raw ganun. Sabi niya, "Nagtatrabaho ako sa Port Orange." Sabi pa, "Importante ka." Sagot ng babae, "Dito ako nagtatrabaho." Parang walang saysay na pulis ka ng Bellevue pero dito ka nagtatrabaho. Tapos nagiiwan pa siya ng note sa kotse ng lalaki na may sulat na alam na ng Port Orange Police. Pinirmahan niya bilang officer, unang letra J pero parang barbell o basketball. Hindi mabasa apelyido pero sigurado nagsisimula sa B at nagtatapos sa ELL. Wala akong babaeng ganyan. Si Heo. Talagang. Yap record nila hold up yung turtle here. Kaya sa tingin ko, kung wala ka, wala ring dahilan para panoorin yung mga video. Pero based sa napanood ko, hindi siya mukhang pulis. Parang mukha lang siyang taong may sakit sa paniisip na nagpapanggap na idol. Oo, yan din iniisip ko kaya gusto ko lang mag-double check sa inyo bago ako tumingin sa iba. Baka may nagpapanggap lang na pulis, di ko rin alam. Pero may isang babaeng pulis na nabilang ko rito. O, kaya siguradong wala siya dito. Oh, sige, ayos yan. Salamat sa paglalaan ng ilang minuto para kausapin ako. At gusto ko lang makasiguro. Oo, sige, ayos yan. Sige, salamat. Magandang araw sa'yo. Oo. Oo, walang alam ang pulisya ng Bellevue kung sino siya. Kaya kinuha nilang surveillance video sa tindahan. Ipinakita ron si Rosati na lumalapit sa parehong empleyado ng Walmart na nasa video ni Jason. Sinabi ng empleyado sa pulis, nagpakilalang opisyal si Rosati at tinasang metal na bagay na maaaring badge. Ngayon, dito na nagiging kakaiba ang lahat. Isang ibang opisyal ang ipinadala sa bahay ni Rosati noong araw na yon para sa ibang usapin. Iniimbestigahan ng pulis kung inaabuso ni Rosati, tagapag-alaga ng tiyuhin niyang si James Barkel, ang pera nito. Ayon sa ulat, si Barkel ay nakararanas ng paghina ng pag-iisip, kaya wala siyang alam tungkol sa insidente sa Walmart. Hindi, huwag kang mag-alala. Hindi rin ako masyadong nag-alala. Ikaw ba si Alexis? Oo, ako nga. Gusto mo bang bumalik sa loob at mag-usap? Gusto mo bang mag-usap dito sa labas? Oo. Dito tayo mag-uusap. Tatay ko si Jameson. Tungkol ba ito sa nangyari sa Walmart? Oo, may kinalaman to sa DCF. Tinawagan nila kami para imbestigahan. Ang taong ito ay bastos. Palagi siyang nagrereklamo sa Walmart. Ang ginawa niya ay nag-park siya sa parking spot para sa law enforcement. Kaya, nag-iwan ako ng sulat sa kotse niya na nagsasabing, binalaan ka na, para ito sa law enforcement. Paano kung may emergency? Sige, hindi ko naman layunin yan dito. Ano? Ano tinutukoy mo? Sige, pasensya na. Mukhang ibang kwento ang tinutukoy niya pero gets ko naman. Anong DCF? Kagawaran ng bata at... Wala akong alam dyan tungkol saan ba yan. Kaya pala nagtatrabaho ka kasama si Jay. Isa siyang retiradong pulis. Oo, pero tumutulong ka rin. Oh, sige. Tatrabaho mo siya, di ba? Oo, kasi ng tatay ko. Gusto mo bang pumasok sa aking... Oo. Tara, pasok ka! Kasi may kinalaman talaga ito doon. Akala ko sa Walmart ito na. Hindi. Wala akong alam yan. Kahit tumawag sila, wala kaming ginawa. Oo, tuloy po kayo, coach. Natutulog ang anak ko. Kaya susubukan namin tumahimik. Ngayon, nung nakita ng unang opisyal ang ulat na yon, may napansin siya. Yung pangalan na Barkel, parang yun yung pangalan na nakasulat sa ilalim ng peking citation. Kaya bumalik ang mga pulis sa bahay ni Barkel. At sa loob ng isang itim na pitaka, nakita raw nilang isang police badge at ID
na nakapangalan kay James Barkel, na retiradong pulis ng Belleville Police. Nang arestuhin na si Rosati, nalaman ng pulis na minamaneho niya ang kotse ng tiyuhin niya na may isa pang police badge. Kinuha ng mga opisyal ang 2 badge. Sabi ng pulis, dahil mahina ang kalusugan ni Barkel, maaaring hindi niya alam na hawak ni Rosati ang mga iyon o ginagamit niya para magpanggap na pulis. Kinasuhan si Rosati ng pagpapanggap bilang pulis at pinalaya matapos magpiyansa ng $3,000. Sinabi niya sa lokal na balita na dahil sa bilis ng driver sa paradahan, muntik mabangga ang isang babaeng naglalakad, kaya napilitan siyang makialam. Inamin niyang baka sumobra ang pagpapakita ng badge ng tiyuhin niya. Ayon sa record ng korte, nag-plea ng no contest si Rosati sa kasong pagpapanggap bilang pulis. May 2 taon siyang probation at kailangang magbayad ng halos $1,000 para sa gasto sa korte at multa. Kaya ang kasong iyon ay tungkol sa isang tao na ipapanggap na kung anumang hindi naman siya para siguro takutin ng isang driver. Ang susunod nating kaso ay tungkol sa isang tao na nagkunwaring ibang tao para tila makatakas sa isang krimen na halos hindi ka panipaniwala sa liit. Pumunta tayo sa Leesburg, Florida, kung saan isang matapang na aksyon sa Walmart, isa na namang Walmart, ang nahuli sa kamera. Pinag-uusapan natin ang mga tauhan ng seguridad ng tindahan na masusing nagbantay habang isang lalaki ang kumuha ng bagong sapatos sa aisle. Inaakusahan siyang pinalitan ng lumang sapatos ng bago mula sa istante, tapos dumiretso sa banyo na parang walang nangyari, dumalang sa mga cashier. Doon na pumasok ang mga pulis ng Leesburg. Kasama pa rin natin siya sa kwarto ngayon. Nasa banyo pa siya? May video ka? Silipin ko lang itsura. Sumama, paalam. Sabi mo, nanakong sapatos niya? Oo! Parating ba siya para sa akin? Nakaitim siyang damit, itim din siya at may kuha ako. Nandito lang siya kanina, pinapanood ko siyang sumasabay sa swing. May tao sa kariton mo sa labas, kaya dinala ko sila sa loob. Kita mo naman na nakasinela siya, di ba? Nasa loob yan, alam mo naman. Kasama ba niya yung isa pang lalaki? Oo, alam ko, yung isa pang lalaki, nasa loob din ng tindahan, kung saan man. Suot niya yung sapatos sa paa niya. Sino yung itim na lalaki na sumalo ng maikli? Tapos ang ginawa niya, dilagay niya yung mga tsinelas sa kahon, iniwan yung kahon kasama ng mga tsinelas niya, tapos umalis na siya. Kaya pumasok sila sa restaurant ngayon. Dapat daw ay medyo yayani din siya para magising. Lumapit ang mga pulis sa banyo at kinausap ang suspect. Ano meron pare? Kumusta ka? Tara na! Anong nangyayari? Oy, sandali. Anong nangyayari? Telepono lang ang dala ko. Anong nangyayari? See? Sandali. Teka. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Huwag kang mag-alala. Anong nangyayari? Sandali lang. Anong nangyayari? Sandali lang. Ano meron? Pwede niyo bang ipaliwanag ang isang bagay? Ipapaliwanag namin ito. Relax lang. Ang ginawa ko lang naman ay dumumi. Anong nangyayari? Sige. Text the Leesburg Wonder. Anong nangyayari, pare? Nagawa ko na. Anong nangyayari? Nagtatanong ako. Iyan lang mo papaliwanag sa iyo pare. Sige, ano ang pangalan mo pare? May ID ka dyan. Basahin ko ito.
May karapatan kang manahimik at anumang sabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa iyo sa korte. May karapatan kang magkaroon ng abogadong kasama mo bago at habang tinatanong ka. Detenido ka. Sa pagkakaalam mo ng mga karapatan ito, nais mo ba magsalita at sumagot sa mga tanong? Gusto ko lang matalo pa ng isa. Kailangan namin ng oo o hindi kung gusto mo makipag-usap sa amin. Si? Maaari mo bang baybayan ang iyong pangalan para sa akin? Tayshawn. T-A-Y-S-H-O-N. Taishon, gitna initial. At baybayin ang apelyido mo. Kumuha na sa likod. Sige, magsisimula na ako sa A. Pwede ba akong tumawag sa telepono? Sandali lang, mahal ko ang mga tao ko at alam kong hinihintay nila ako. Sige, hindi ito kadena dito. Tama ka, Redzi. Alam mo naman kung nasaan ka, di ba? Oo, pero hindi ganun ang kaso dito. At kung ano man yun nun. Ngayon, ang mga pulis, inihatid nila ang umano'y magnanakaw sa banyo papunta sa security office para tanungin. Kinuha ko si Sean, tapos kinuha ko si Juan. Kinuha ko si Sean, tapos siya naman ang kumuha kay Juan. Siya ay 23 taong gulang. At kaya ng mga ulit sinabing birthday mo? His Yan ang aking kapatid na lalaki. Pang detecting tattoo. Oh, kaarawan niya na yan. Do you have any tattoos? This was TP on the backside. Wow. You're baking? Isa ba sa kanila ang kapatid niyang lalaki? Oo. Sige, mabuti. Siya nga talaga yun. Kapatid niya yan. Yun mo ang kapatid niya? Oo. Nakikita mo ka? Anong ibig mong sabihin? Nakikita mo ba? Yan si Kuya. Hindi siya hinahanap ko. Hindi pwedeng gawin yan ngayon. At tatanong kami kasi bawal gawin yan. May tennis ka? Dapat mo. Sa... May nakasulat bang Quincy sa kamay mo? Taxmar. Grabe pare, katatapos ko lang gawin yung bahay telepono sa mesa. Hindi ngayon. Tingnan mo ang email. Pwede ba nating panuurin ang palabas na Quincy sa kanang kamay? Anong ginagawa natin? Oo. Iniimbestigahan natin ang pagkamatay. God, he's like a shirt, sweat hot. Crazy. Yan. That's gonna be our soda. Sige, ulitin mo ang pangalan mo, David Bridge. Ano ang first name mo?
Sabihin mo ang first name mo. Sige, binibigyan mo kami ng maling pangalan at epektibo ito. Daffodils, Pablo, Manuk, Freeze. Alright. Sinabi mo bang pumapasok na walang pahintulot siya dito? Pagpasok ng walang pahintulot at sa tingin ko ay panghahadlang din. Ikaw? Hindi. Ang paglasok ng walang pahintulot na yon ay hindi ginawa ng mga taong yun sa buhay nila. Hindi ako. Hindi pwede. Pilirmahan ko na ang papel sa taas. Bakit magiging mali? Hindi, gagawin natin. Yeah, normal. Do that. When they get to the drill, you can do that. Gusto ko lang may makaalam na nasa bahay ang anak ko. You left your son by yourself? Hindi, may nagpadala sa kanya. Kunin mo ito at tawagan ako kung saan tayo pupunta. Kaya may ibig sabihin, hindi lang ito basta trabaho. Hindi pwede. Kaya ako kumuha ng ibang bagay. Alam ko hindi mo makawala yan. Ginagawa ko na yan dyan. Ang totoo niyan pare, wala akong problema makatrabaho ka, pero paulit-ulit ko nagsinungaling. Pakisa pare, alam kong na iba pa akong gagawin. Magaling. Pakisa, alam kong iba ito. May kailangan magbago. Hanggang ngayon, hindi ko kaya tanggapin na yung pakiusap. Pakisa, umasa sa iyong anak ko. Dapat siguro naisip mo na ito nun pa. Hindi ko sasagutin ang tawag na yan. Pakiusap, sagutin mo ng tawag pare. Pakiusap, tingin mo ang telepono. Pwede mo bang sagutin ang mga tawag sa telepono? Grabe pa. Ipapakita ko sa'yo kung ano yun. Pagkapag nailagay ko na ito, Ilalagay natin ito sa mesa. at gagana na yun. Ikaw. Kailangan ko talagang harapin ang hukom. Alam mo, buhay pa rin ako kahit umakyat sa taas. Hindi ko alam kung ano yun. Gusto mo bang sumama sa kanya sa Limamput? 3 ako na bahala dito. O pakiusap, ipaalam mo man lang sa kanya. Oh! Pwede mo nang hubarin ang sapatos mo. Pakiusap, mahalin mo ang kahit ano na nandoon. Isang beses lang pare, ewan kahit ano. Pakiusap. Pakiusap, tumayo ka. Ikaw. Iyan ang babae mo dyan. Ayaw nila magsalita ako sa telepono. Wala yung katotohanan. Anong problema? Exenas. Masaya ako. Alamin natin ang pangalawang palabas. Kailangan kong mapiyansahan dahil sa isang bagay. Wala tayong pera para rin na yun. Makita mo ang popcorn. Pwede ko ba siyang yakapin? Sinabi ng lalaki sa pulis na siya si Tayshaun Pinellas at binigay ang kanyang petsa ng kapanganakan.
Wala daw siyang ID. Magalang na kinuha ng pulis ang contact info niya para makapagpiyansa ang asawa. Pero nang hinanap ng Loss Prevention Associate ang pangalan na yon, may hindi nagtugma. Ang litrato sa file para kay Tayshon Pinellas ay hindi kamukha niya. Sinuri ng dispatch ang mga tattoo at kinumpirma ang hinalana ng mga pulis. Hindi si Tayshan ang lalaki. Siya si Taekwon Sharif Pinellas, 23 taong gulang at may problema si Taekwon. Naakusahan na siya dati ng trespassing sa Walmart. Nang tanungin, sinabi niyang hindi niya alam na umiiral pa rin ang babalang, bawal siyang pumasok. Tungkol sa sapatos, sabi niya, hindi niya balak nakawin at kailangan lang niyang gumamit ng banyo bago magbayad. Nang hingan siya ng pulis ng pitaka, pera o bank card, wala raw siyang naipakita. Vape at cellphone lang ang dala niya. $49 at $79 na sentimo ang halaga ng sapatos. Nakuha ito kay Taekwon, ibinalik sa staff ng Walmart at inaresto siya dahil sa pagnanakaw sa tindahan matapos subukang lumabas ng tindahan na suot ang bagong sapatos. At sino nga ba ang taong inaakusahan siyang nagpanggap na siya? Inaakusahan siyang ibinigay sa pulis ang pangalan ng kapatid niya nang mahuli siya. Ngayon, kung ano ang nangyari pagkatapos ng pag-aresto, kung tinanggap ba niya ang plea deal, nagsilbi ng sentensya, o nagkaroon ng paglilitis, hindi malinaw. Hindi namin nahanap ang karagdagang impormasyon tungkol doon. Sasabihin ko sa'yo, iyan ang kwento ng lalaking nagkunwaring kapatid niya para makalusot sa kasong pagnanakaw ng sapatos. Iyan ang paratang. Pero anong mangyayari kapag ang taong inaakusahan na nagpapanggap na ibang tao ay dati palang pulis at ang taong pinapanggap niyang siya ay isa pa ring pulis? Nahuli ang dating pulis sa Illinois dahil sa expired na rehistro. Simple traffic stop lang, di ba? Pero nang kukuha siya ng lisensya sa pitaka, may nakita raw ang pulis na nagpaiba sa traffic stop at naging investigasyon ng krimen. Isang police badge. Noong Pebrero 2025 sa Arlington Heights, Illinois, pinara ng Cook County Sheriff Deputy si Scott Pearson dahil sa expired na rehistro. Nag-cooperate naman si Pearson. Sinabi niyang mire-renew niya ang plaka pero nagka-problema sa spelling nito. Kumusta? Pulis ng simbahan. Napapansin mo ba na may mga bagay na basta nalang umiikot? Ikaw? Pinatigil kita dahil expired na ang tag mo. Nire-renew ko na pero mali ang spelling ang plaka. Hindi ito nakaw dahil hindi tugma ang rehistro nito sa mismo plaka. Pagbalik ko para mag-renew, sinabi nila kailangan ko ulit ang emission test. Kaya? Taga Marlington ka ba? Park Ridge. Park Ridge? Oo. Sandali lang Bumalik ang deputy sa patrol car para i-check ang impormasyon ni Pearson. Pagbalik niya, may napansin siya sa wallet ni Pearson. May ID ka ba? Wala akong dala na ID ngayon. Hindi. Nagtatrabaho ako sa Park Ridge. Nagtatrabaho ako para sa Park Ridge. Hindi na ako kasama nila ngayon. Sige. May dahilan ba kung bakit dala mo pa rin yan? Ito lang matagal ko nang dala. Hindi ko... Okay, masira yan. Itaas mo yan. Pwede mo kunin ang badge kung gusto mo. Sige, sandali lang Ganon din sa pagginto. Sinabi ni Pearson na nagtatrabaho siya sa Park Ridge Police. Pero itinama niya na dati lang siya nagtrabaho doon. Tama ba? Wala na siya sa grupo nila. Yung badge, nasa pitaka lang na lagi niyang dala pero di ginagamit. Kinuha ng deputy ang badge at tinawagan ng Park Ridge PD na nagkumpirmang hindi na empleyado si Scott Pearson. Batay sa pampublikong record, nagtrabaho siya sa Park Ridge PD mula 2020 hanggang 2023 at umalis noong Pebrero 2024. Halos isang taon na siyang hindi aktibo nang mangyari ang traffic stop. Tinawag ang isang Cook County deputy para tumulong at dito nagsimula lumala ang sitwasyon. Anong ibig sabihin ito? Anong nangyayari? Pare, hindi ko alam. Pakiusap, lumabas ka muna ng kotse. May dala ka bang kahit ano sa'yo? Wala po, sir. Walang armas? Wala pong kahit ano kailangan namin malaman? Wala. Lumabas ka. Harap ka lang dito. Harapin mo yung paparating. Ipatumo muna ang mga kamay mo sa kotse. Pasensya, wala kang dalawang armas? Wala. Halimbawa, pinayuko ka ng mga veterans. Uy, Adrianetti. Detenido ka lang muna sa ngayon. Imbestigaan ang lahat.
Hindi ka na nagtatrabaho sa Park Ridge, tama? Tama, sige. Kaya anong dahilan kung bakit mo ipinapakita ang badge sa opisyal namin? Hindi ko ipinakita, biluksan ko lang pitaka ko, tapos alam na namin. Kapag natanggal ka na sa serbisyo ng pulisya o katulad ito, bawal ka na magdala ng anumang pagkakakilanlan bilang pulis. Walang badge, wala talagang kahit ano. Kasi parang nagpapanggap ka na pulis, hindi ka na nga pulis. Hindi ko sinabing inatay ko. May badge ka pa rin, di ba? Pinakita mo at sinabi mong dati kang nagtatrabaho sa Park Ridge o Burr Ridge. Kung saan man yun, tama? Kung naalala mo, tinanong ko, yun ba ay Arlington? At ikaw, hindi, yun ay Park Ridge. Sabi ko, hindi. Nagtrabaho ako sa Park Ridge. Sige. Meron ka bang departamento na nagtatrabaho ngayon? Kahit ano? Wala. Sabi ko, nagtrabaho ako. Ipinaliwanag ng deputy kung bakit ito problema. Wala ng trabaho si Pearson bilang pulis, pero inakusahan siyang nagdadala pa rin ng badge. Sa Illinois, itinuturing itong pangpapanggap na alagad ng batas. Sabi ni Pearson, hindi niya sinadyang ipakita ang badge, nabuksan lang niya ang pitaka at nandun ito. Pero napansin pa ng deputy ang isa pang bagay sa SUV ni Pearson. May ilaw ba ang sasakyan na ito? Nakikita naming may mga ilaw doon. Hindi sila gumagana, hindi, pero wala ako. Nasaan ang switch? Paano mo papaganahin ang mga yan kung meron ka nga? Nasa ilalim ng harapan, pero hindi sila gumagana sa ilalim ng dashboard. Ito yung sa asawa ko dito, hindi gumagana. Hindi talaga gumagana gaya ng sabi ko. Nandyan naman sila nung umakyat ako sa 7,200 at 32 doon. Yan ang pader na binili namin. Oo, tinan mo. Sinasabi raw ni Pearson na hindi gumagana ang mga ilaw. Pero may deputy ka na, mukhang nagdududa. Kaya sinuri niya ang sasakyan, nakita ang plug at pinaandar ang mga ilaw. Sige, mga ilaw ng pulis, ayan, gumagana sila. Kumikislap sila, kaya ang sasakyan ay may, gaya na nakikita mo, mga ilaw ng pulis sa harap. Oo, mukhang gumagana ang mga ilaw, kumikislap nga. Mukhang si Pearson mismo ang nagkabit ng mga ito. Alam mo, ipinaliwanag ng deputy sa kanya yung switch ng emergency lights. May police lights ka sa sasakyan na sabi mo hindi gumagana, pero may ilaw ka naman dito. May dala kang badge at hindi ka naman opisyal na pulis, kaya malinaw na pagpapanggap yan bilang pulis. Nung nagtatrabaho ko doon, may kasama akong pulis. Sige. Kaya dapat kapag natanggal ka sa trabaho, automatikong tanggalin na rin yan sa sasakyan mo. Hindi na dapat may ganun ka pa at badge sa kotse mo. Paano namin malalaman na hindi ka nagpapahinto ng ibang sasakyan? Pwede mo sabihin, hindi sila gumagana ngayon, pero pwede mo silipin sa ilalim ng hood. Ikabit mo lang at pwede ka na magpahinto ng mga sasakyan at magpanggap na pulis ka pa rin kahit hindi na. Lahat ng yan ay patunay ng pagpapanggap na pulis. Nung panahong yon, dapat isinurrender mo na lang gamit mo. Sa Park Ridge, o kung sino man yun, maliban sa badge. Dapat isinurrender mo rin ang badge. Pwede mo bang sagutin yan para sa akin? Dapat kasi nasa kotse ako ngayon kasama yung nanay ng anak ko. Sandali lang. Dito na lang tayo, sige, nandito na rin tayo at ayaw lumayo. Tapos, doon tayo magdedesisyon pagkatapos nating marinig kung ano ang sasabihin ni Sorry ngayon. Wala ka namang dala sa likod, di ba? Tingnan mo. Nakuha ko na. Ikot mo ang paa mo, kailangan mong ikutin ang paa mo kahit papaano. Ikot mo ang katawan mo, ayan. Hayaan mong kunin ko itong seatbelt. Hindi naman ako ang lalaking yun. Siya ay retirement partner ng isa sa mga lalaking ngayong gabi. Naiintindihan ko, pero nakikita mo kung saan kami nanggagaling, di ba? Kung isa akong pulis ngayon at tatanggal ako sa trabaho, tapos may dala pa akong badge at binuksan ko ang wallet ko at may badge ako doon. May sasakyan pa ako na may police lights, kaya inahinala yun. Sa akin sasabihin ko, alam mo, natanggal na ako. Kailangan ko nang isoli itong badge, ibalik ito sa kanila, at tatanggalin ko na rin ang mga ilaw na ito sa sasakyan. Sige, tayo, mag-usap-usap. Ano ulit ang dahilan ng citation sa ngayon? Oo, ganito. Naaresto si Pearson dahil sa pagpapanggap na pulis at binigyan ng maraming traffic citations. At habang sinasagawa ang booking process, isa sa mga deputy ay tila sinagot ang kanyang telepono nang ito'y tumunog. At mukhang ang nanay ng kanyang anak ang tumatawag at bumati ng hello. Hello.
Ako si Oficial Perea ng Cook County Sheriff's Police Department. Hindi ko alam kung sino yung tinatawagan mo sa tingin ko. Sige, kasalukuyan siyang dinidetine. Inaaresto siya dahil sa pagpapanggap bilang isang pulis. Mananatili siya sa kustodya. Pupunta kami sa presinto sa Maywood. Magkakaroon siya ng pagdinig sa korte bukas para malaman kung papayagan siyang magpiyansa at kung magkano ang halaga nito. At kukumpiskahin ang kanyang sasakyan, itotow ito dahil may mga ilaw ng pulis sa sasakyan na gumagana pa rin. Ngayon, iniimbestigahan pa ito, kaya diniditin siya. Sige, kapag nakatawag na siya mula sa istasyon, malamang tatawagan ka niya, sige paalam. Tiniketan at pinalaya si Scott Pearson matapos mabuking. Noong Marso 2025, kinasuhan siya ng isang bilang ng pagpapanggap bilang pulis. At ayon sa mga record ng korte ng Cook County, based sa pinakahuling impormasyon, nananatiling nakabinbin ang kaso ni Pearson. Hindi siya nakakulong, kaya ayon sa lahat ng ulat, inihintay pa niya ang paglilitis para sa kasong iyon ng pagpapanggap. Iyan ang kwento ng dating pulis na di raw makabitaw sa badge niya. Tama? Ang susunod na kaso ay tungkol sa isang taong walang badge o lisensya simula at inakusahan ng paglalagay sa panganib ng libu-libong pasyente dahil sa pagpapanggap. Hindi siya ang babaeng taga Florida na halos 2 taon nagtrabaho sa ospital at nag-alaga ng libu-libong pasyente nang walang lisensya sa pag-nurse. At baka nakalusot pa siya kung hindi siya na-promote. Oo, totoong nangyari ito. Sa Palm Coast, Florida, inaresto si Autumn Bardesa, 29 noong Marso 2025. At sa body cam footage mula sa umagang yon, makikita na tila tunay siyang naguguluhan kung bakit siya pinupusasan. Oy, ikaw ba si Autumn? Pwede bang bumaba ka muna ng kotse para sa akin? Pakiusap. Marapit sa kabila. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod mo. Ay, sandali. Anong nangyayari? Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod mo. Sige, kailangan ng kotse ko na durugin. Sige, ayos. Ikaw nga. Sandali lang. May oras pa tayo, bigyan mo lang kami ng 1 minuto. Kami na ang bahala dyan. Confirmation. Meron ka pa bang ibang mga sandata? Juliet 34 flag. Kaya hayaan mo akong sabihin sa'yo na may warrant ng pagkakaresto para sa'yo dahil sa mabigat na kaso. Sige. Ang piyansa. May piyansa ito, sige, na maganda naman. Sa tingin ko, 70,000 ang halaga ng piyansa. Sige, kaya mo magpiyansa. Para saan? Alam mo ba kung tungkol saan lahat ito? Hindi talaga. Nagka-issue lang ako sa Department of Health, pero may lisensya naman ako. Sige. Akala ko ayos na kasi clear at active ito. Sige, dito pala ito nagsimula. May nakipag-ugnayan sa amin, hindi direkta sa akin, pero sa iba. May lalaking mula sa Health and Human Services na nakapag-ugnayan sa'yo ilang buwan na ang nakalipas. Oo, may abogado ako at mula noon wala na akong balita. Sige, kaya ang abogado ang nakipag-ugnayan sa kanya at sinabi na ikaw ay kasulukuyang may kinatawan at lahat ng iba pang bagay na yon. Gusto ko makipag-usap sa'yo, pero kung may abogado ka na kumakatawan sa'yo at gusto niyang narito siya. Dahil sa ganung tanong, malinaw na limitado lang ang pwede nating pag-usapan. What? Tungkol ito sa pandaraang medical. Kukunin ko ang detalye, di ko lang agad maalala. Pero may kinalaman sa mga usaping medical at ganon. Meron kang 7 bilang ng Pagnanakaw ng pagkakakilanlan at 7 kaso ng pag-practice ng walang lisensya. At ito ay nagugat sa lahat ng bagay na may kinalaman sa Department of Health at Admin Health at lahat ng mga bagay na yon. Alam mo na ito, nagbigay na kami ng pahayag sa kanila at sa ibang investigador. Nilang tayo nagkaharap. Okay, pagkakapilanan. Kaya hindi... Ako. Kasama ko ang ibang mga tao tuwing ginagawa nilang kanilang investigasyon, pero hindi pa kita nakaharap ng personal. Pwede ko bang gamitin ang cellphone ko kahit papaano? Oo. Huwag kang mag-alala. Papayagan ka namin gawin lahat yan ngayon. Hindi namin agad matatanggal ang posas mo. Alam ko, sinasabi mong hindi ka lalaban, pero alam mo naman, nakikita mo sa TV at pelikula na. Alam mo at naririnig mo pero wala pa akong nagawa. Hindi ko sinasabi na ginawa mo na, okay? Ayaw lang naming lumala ang sitwasyon at malagay kami sa alanganin.
Kasi alisin namin ang posas mo. Pero ang pwede namin gawin ay tawagin ang taong nagbabantay sa anak mo. At kung gusto mong sabihin sa kanya ang nangyayari, pwede mo namang gawin. Ibig kong sabihin, o kung gusto mong kami ang magsabi sa kanila. Pwede ko ba siyang tawagan? Pwede ba? Pwede mo bang tanggalin muna ang poses para matawagan ko siya sa telepono? Kahit yun lang. Ayos lang yan. Sige, hindi. Kami na lang kukuha ng telepono mo at ilalagay namin sa speaker para sa'yo. Kami na ang kukuha ng telepono mo at ilalagay sa speaker. Hindi ko sinasabing may gagawin kapag tinanggal ang posas, pero nagkakaroon ng posibilidad. Kaya huwag na lang, hindi sulit. Pwede mo bang tingnan ng mga recent na pawag? Oo. Kalakasan ko para sa'yo. Mukhang bukas ang pinto sa harap ng bahay mo. Oo, naglalakad ito. Oo, sige lang. Gusto mo bang pumasok sandali para hindi mainitan? Ibig ko sabihin, may iba pa bang tao sa loob ng bahay? Sige, nakikita mo ba? Meron bang kahit sino? Meron pa bang ibang tao sa loob ng bahay? Aso ko lang pero hinihila niya ako. Pwede mo ba siyang tanggalin? Wala naman akong gagawin. Hindi pa siya pwedeng tanggalin na yon. Sige, halika na. Ibig ko sabihin, Gaya ng sinabi ko, basta. ilipat mo lang ang kotse ko sa driveway. Nagdaos ng press conference si Sheriff Rick Staley ng Flagler County matapos ang aresto. At tinawag niya itong isa sa pinakanakabahalang kaso ng pandarayang medical na nakita na ng kanyang opisina. Naniniwala kami na may higit sa 4,000 at 400 na pasyente na siya ay sa isang paraan o iba pa ay nasangkot sa pangangalaga sa Advent Health Palm Coast na siyang pinakabagong ospital namin sa Flagler County. Paano ito nangyari? Ayon sa tanggapan ng sheriff, si Bardesa ay nagtapos mula sa Rasmussen University noong Marso ng 2022. Inupahan siya ng Advent Health noong Hulyo 2023 bilang Advanced Nurse Tech na nagtatrabaho sa ilalim ng rehistradong nurse. Sa kanyang aplikasyon, sinabi niya siya ay Education First Registered Nurse. Ibig sabihin, natapos niyang nursing school pero hindi pa pumapasa sa National Licensure Exam. Ayon sa investigador, sa pag-a-apply ng trabaho, sinabi niyang pasado siya sa eksaminasyon at nagbigay ng numero ng lisensya na pag-aari pala ng ibang totoong nurse. Pagbalik ng ospital para i-verify ang lisensya, sinabi ni Bardesa na kukuha pa lang siya na eksaminasyon. Pagkalipas ng ilang buwan, sinabi niya sa HR specialist na pumasa siya, nakuha ang lisensya at binigay ang valid na numero. Pero muli, ito ay pag-aari ng isa pang babae na ang pangalan ay Autumn. Oo, isa pang babae na ang pangalan ay Autumn. Ibang Autumn. At sinabi ni Bardesa sa HR na, alam mo na, kamakailan lang siyang nagpakasal at nagbago na ang kanyang apelido. At yon ang nangyayari dito. Kaya maaring hindi pa ito nakikita sa lisensya. Inatasan siya ng HR na mag-upload ng marriage certificate sa database ng ospital. Hindi yun nangyari at walang nag-follow up. Ayon sa dokumentasyon ng pag-aresto, dahil sa pag-uulang, pinayagan si Bardesa magsimula sa nurse residency program. Nagtapos siya noong Hunyo ng 2024 at tinanggap ang posisyon bilang rehistradong nurse sa Advent Health. At ito ang bahagi na talagang nakakagulat. Nahuli siya dahil na-promote siya. Noong unang bahagi ng Enero, 2025, inalok si Bardesa ng posisyon bilang charge nurse. Yun ay isang promosyon na nagdulot ng malaking interes mula sa kanyang mga kasamahan. Dahil isang hindi nakilalang nurse ang nag-check ng status ng kanyang lisensya at natuklasan na ang tanging lisensya ni Autumn Bardesa ay isang expired na Certified Nursing Assistant License. Dahil dito, nagsimula ang investigasyon ng Advent Health at hiningi kay Bardesa ang marriage certificate at license na hindi niya naibigay. Inanunsyo ni Sheriff Staley ang mga kaso sa presscon. Tinanggal siya sa trabaho. 2 buwan pagkatapos, ibinalita nila sa amin ang insidente simula ng 7 buwang investigasyon. At ang dahilan kung bakit tumabot ng 7 buwan ay kailangan ninyong tandaan na sinusubukan naming sumunod sa mga batas ng HIPAA. Kaya kailangan muna naming matukoy ang mga biktima. Hindi namin alam kung sino sila. At kailangan din naming makipag-ugnayan sa ospital para makuha ang mga pangalan ng mga biktima. At nangangailangan iyon ng mga supina at investigasyon at medyo matagal bago matapos iyon. Ngayon, sa mahigit 4,000 at 400 na mga biktima kung tutuusin,
Sa kasong ito, nakipagtulungan kami sa opisina ng State Attorney ng Ikapiton Judicial Circuit sa pamumuno ni RJ Lariza para matukoy kung paano. Hindi mo talaga pwedeng magsampa ng 4,000 at 400 sakdal. Siguro pwede mo, pero siguradong mababalam ng husto ang sistema ng hustisyang kriminal. Kaya 7 buwan siyang nagtrabaho bilang sa akala nila isang ganap na sertipikadong RN. Kaya kinasuhan siya ng tig-iisang bilang para sa bawat buwan na nagtrabaho siya sa ospital bilang di umano'y ganap na lisensyado at autorisadong RN. Kaya iyon ang dahilan kung bakit 7 ang bilang. 7 ang bilang ng pagsasagawa ng medisina ng walang lisensya at 7 ring bilang ng pandaraya sa pagkakakilanlan. Pumunta ka sa ospital at nagtitiwala kang ang mga staff ng ospital ay ganap na lisensyado at handang maglingkod sa iyo anuman ang iyong medical na pangangailangan. Kaya kailangan mong magtiwala sa sistema. At sa tingin ko sa kasong ito, ipinakita na may ilang pagkukulang lalo na sa follow-up at sa isang napakatiwalaang proseso ng pagkuha ng empleyado. Kapag sinabi mo, kakakasal ko lang, kaya iba na ang apelido ko. At hiningi nila sa kanya na magbigay ng patunay, pero walang naging follow-up. Kaya sa tingin ko may ilang pagkakamali sa proseso ng pagkuha ng empleyado. Pero maaari mong kausapin ang Advent Health tungkol dyan. Dahil tinitingnan lang namin ang kasong kriminal at kung ano ang naging dahilan nito, kung ano ang nagdulot nito. Sa pagkakalam namin, walang malubhang pinsala o pagkamatay na kaugnay sa insidenteng ito. At alam mo, siguro magandang naging trabaho niya kahit wala siyang lisensya dahil pinag-iisipan pa nilang i-promote siya bilang charge nurse na siyang naging dahilan para suriin ang kanyang file at sa huli ay nahuli siya. Si Barbisa ay may 7 kasong nag-practice bilang healthcare professional ng walang lisensya at 7 kaso ng mapanlinlang na paggamit ng personal identification information, kaya 14 na kaso lahat. Pero ayon sa mga record ng korte, noong Agosto ng 2025, hindi kumilos ang mga piskal sa 12 sa mga kasong yon. Ngayon, sa totoo lang, pagkatapos ng lahat ng palitan tungkol sa promosyon at hindi mahanap ang tamang dokumento, tinanggal siya sa trabaho noong Enero 2025 sa totoo lang. Kaya sa puntong yon, ayon sa mga dokumento ng korte, si Bardisa ay umano'y nagbibigay ng serbisyong medikal sa humigit kumulang 4,486 na pasyente mula Hunyo 2024 hanggang Enero 2025. May ilang media outlet na humingi ng pahayag sa Advent Health at tumugon ng ospital sa isang opisyal na pahayag. Hindi kami nagbibigay ng komento tungkol sa mga pribadong usapin ng aming mga empleyado o mga kasong legal na kasalukuyang dinidinig. Lahat ng katanungan ay dapat idirekta sa Flagler County Sheriff's Office. Lumipat agad tayo sa Abril 7, 2026. Katatapos lang nito. Nag-high ng plea si Bardesa at hinatulan ng 5 taong probation. Hindi na kulong, ngunit hindi na pwedeng magtrabaho sa medisina. Inakusahan siyang nagpapanggap na nurse at gumagamot sa libu-libong pasyente kahit walang lisensya. Ang susunod na kaso ay tungkol sa isang lalaking di umano'y nagkunwaring pulis hanggang sa inakala ng mga totoong pulis na isa siya sa kanila. Mula siya sa estado ng Washington. Inaakusahan siyang kumupunta sa crime scene, nagpapakita ng badge, at sinasabing pulis siya sa mga rumesponde. Nang magtanong sila, doon na raw nagkawatak-watak ang kwento niya sa paraang kailangan mong makita para maniwala. Nangyari ito sa Bremerton, Washington, noong Setyembre ng 2025. Rumesponde ang mga pulis sa mga ulat ng sunog sa isang parking garage nang dumating ang isang lalaki sa hindi markadong Ford Explorer na may asul na kumikislap na ilaw. Inaakusahan siyang nagsuot ng body armor na may mga SWAT patch ng pulis, metalikong badge na parang sa Edmonds Police Department, at tila may dalang baril. Ang pangalan niya, Michael Scaleta Tits, 49 na taong gulang. Pagbababa niya mula sa SUV, inakusahan siyang lumapit sa mga pulis ng Bremerton at nagpakilalang off-duty na detective mula Edmonds. Una, naniwala pa ang pulis. May pulis na umamin sa kamera na akala niya si Scaleta ay detective, pero inaakusahan pa rin si Scaleta na gumagawa ng kwento. 27 taon, retirado sa Baltimore City, dating Thurston County Sheriff's Office. Ngayon, nasa Edmonds PD sa Gang at Intelligence Division.
Tingnan ninyo. Nakausap mo ba siya sa telepono? Pinalabas kami. Akala ko para sa'yo yon. Sino pang lalabas? Hindi ko alam. Kausap ko siya sa telepono. Hindi, inisip ko lang na inaapi ako at baka kailangan niyo ng tulong. Ay, hindi. Akala namin hindi. Nalilito ko ngayon, pare. Ito ang unang araw ko ulit matapos ang matagal na panahon kasi nagka-COVID ako. At masama talaga. Matagal na rin mula huli akong bumalik dito. Oo nga, 11 beses na itong nangyari. At ito ang pinakamasama. Kinailangan kong magpagamot sa ospital para sa paghina. Masama talaga. Nasaktan nila ang pang-aasar. Sige. Ayos na ako. Itinapangako ko. Nice, Babalik lang ako dito mamayang hapon pagkatapos kong makausap ang mga team number ko at mag-debrief sa kanya. Gusto rin nila magsalita. Parang pinalabas nilang mas malala pa yon. Kung ano talaga mangyari sa labas. Anong nangyayari? Hindi, lumabas lang kami. Sabi ko, akala ko detective ko namin. Alam ko na yung iba sa mga lalaki ay nagtatrabaho kasama ng task force. Kasama talaga yun ng sheriff. Anong masasabi mo? Subukan mo na lang dyan. Sige, gamitin mo ang sarili mong pagpapasya. Lumalaki. Sige. Oo, mas impormasyon tungkol sa parole ang madalas kong inaasikaso kaysa sa iba. Kasama sa isang lugar sa Departamento ng Konsepsyon, mas kilala ko ang mga investigador doon kaysa sa kahit sino rito sa labas. Ayos. Tama yan. Pare. Gaano ka nakatagal? Nagretiro ako mula sa Baltimore City noong 27 ako. Lumipat ako rito. Inabot ng halos 1 taon bago ako muling bumalik sa ganong trabaho. Una akong sumama kay Burson, partner ni Thurston Sheriff. Maraming nangyayari noon. Gusto nila akong ipakulong. Sabi ko hindi, mas magaling ako. Kilala ko na marami akong kilalang mga detective mula sa Edmonds, mula sa gang network at mga ganong bagay. Yung anti-narcotics na training sa base taon-taon. Mga lalaki na parang, uy pare, tara. Tignan natin kung mawawala na. Kailangan kong bumalik para kunin ang mga Russian na post at RCW. Gaano ka nakatagal kasama si Edmonds? Mga 2 taon na. 2 taon? 2 taon sa robbery. Nagsimula ako sa robbery at ngayon nasa intelligence na ako. Medyo matindi yan. Tama ka dyan, pare. Sandali lang. Kailangan ko lang itigil ang mga epekto ko. Ako nga pala si Stiletto. Scaletta. Stiletto. Babalik ka ba mamaya? Magtatrabaho ako. Magtatrabaho ako kung gabi. Kaya. Makikita mo ako, nandito lang ako buong gabi. Kukuha ako ng card para sa'yo at ibibigay ko sa'yo, pare. Ayos. Anong pangalan mo? Austin Trask. Pasensya ulit. Trask. Pero ganito kasi yun. May naramdaman akong kakaiba. Napansin ng mga pulis na parang nakapuesto ang kanyang flashlight sa likod ng kanyang holster ng baril. Problema yon dahil magiging mahirap kung hindi imposible na mabunot niya ang baril niya. At ang kanyang body camera ay mukhang hindi yung karaniwang ginagamit mula sa akson. At ang kwento tungkol sa pagtatrabaho bilang security sa Salvation Army habang aktibong detective, tila nagtaas ng kilay ang marami. Kaya kinabukasan, bumalik ang mga pulis sa Salvation Army. Hiniling nila na ipakita niya ang commission card, ang opisyal na ID na ipapatunay na siya ay alagad ng batas. Sige, tingnan natin ang isa pang taon ng kapitbahay na team. Pakiusap. Siya ba ang nagbabantay ng seguridad para sa inyo? Oo. Yung lalaking yun ba? Babalik ako agad. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako.
Gusto mo bang bumalik dito? Oh. Nakikipag-usap lang ako sa ibang mga lalaki. So nagtatrabaho ka para kay Edmonds. PD. Oo, trabaho. Sige. Oh, at ito ay isang part-time na trabaho. Naintindihan ko. Nasa iba ang commission card mo? Oh, sandali lang. Wala. Kung may alok na upuan sa gilid, may laman yon sa loob. Hindi ko nahanap. Pasensya na, pupunta siya. Nasa isa ko pang bag yon. Sige, kinukuha niya na ngayon. Sige. Gaano ka nakatagal nagtatrabaho para sa Salvation Army? Pasensya na. Gaano ka nakatagal nagsi-sideline para sa Salvation Army? Halos bawat 2 linggo ako nandito. Kada 2 linggo. Oo, tapos nagtatrabaho rin ako sa KRM. Sige. At anong buong pangalan mo? Mezzi Scaleta. Nezzi. Skeletka. Ang unang pangalan mo ay Mezzi. Tama, Nezzi. At Scaleta? C-A-L-E-T-T-A. Sige, anong gitnang initial mo? Anthony. Pagbalik niya, agad-agad. Ano ang magandang numero ng telepono na pwede kang tawagan? Uy, pare. Oh, yung berdeng bag yun. At nandun ang wallet ko na may mga credentials at lahat ng kailangan sa loob. At hindi, sa itaas. Sa itaas. Oo. Ang katawan ko. Homanin, salamat. Pwede mo ba maghanap? Pwede ka bang dito lang? Ilarawan mo. Sige, magkita tayo. Inakusahan si Scaleta ng pagpapabagal. Nasa bag niya ang kredensyal. Sa itaas ang mga ito. Pagkatapos, nagalungkat daw siya sa lunch bag na may Coca-Cola lang at walang lamang badge holder. Hilapitan siya ng mga pulis at kinapkapan. At bito nila natagpuan ng isang kargadong baril. May dala ka bang kargadong baril, Ginong Scaleta? Tama. Sige, pwede bang ilagay mong kamay mo sa kotse? Hindi ako familiar sa lock ng holster na yan. Panatiliin mo lang ang mga kamay mo dyan. Pwede bang wag natin gawin to sa harap ng iba? Sige, sigurado ako. Pwede ko bang kontakin ang command pagtapos na kayo? Sa pagbaba ng baril, sir. Hindi po. Ako nang gagawa. Ibig sabihin, hindi ka kasalukuyang inaaresto ngayon. Opo, sir. Grabe. Maaari mo bang tawagan ng aking, kaya naming asikasuhin lahat ng tungkol sa internet? Kaya ninyong asikasuhin lahat at pwede namin gawing madali ang mga tawag. At ang kanya mga credential? Anong ahensya mo raw, kinabibilangan? Edmonds. Mula sa Edmonds. Edmonds. Naiintindihan mo ba na dinidetin lang ako? Naintindihan ko ang proseso. Naintindihan ko. Sige. Pakiusap. Ginong Scaleta, may karapatan kang manahimik. Ano mang sasabihin mo ay maaring gamitin laban sa iyo sa korte. May karapatan kang kumonsulta sa abogado at magkaroon ng abogado habang iniimbestigahan ka. Kung hindi mo kayang kumuha ng abogado, bibigyan ka ng abogado na kakatawan sa'yo bago ka tanungin kung gusto mo. Pwede mong gamitin ang mga karapatang ito anumang oras. Hindi ka obligadong sumagot o magbigay ng pahayag. Naiintindihan mo ba? Hindi sila nakaharap sa akin, pakiusap. Nakatayo ka mismo dyan. Tinatapos na namin.
Sabihin mo maganda. Naririnig ko sila. Lester Scaletta, Sam, Charles, Adam, Lincoln, Edward, Tom, Adam. Una sa lahat, Mezzi, Mary Edward Zebra, Zebra Young, Middle 8 Anthony, 1,976 08110. Ano yan? Ang ibinigay sa akin ni Mezzi A. Scaletta. Oh, yan ang sinulat ko malas sa ulat. Pakiulit. Anong sinabi mo? May iba pa. Mezzi Scaletta. Pwede ko bang tingnan ng screen mo? Oo, nakuha na niya lahat ng credentials at iba pang gamit ko. Nasaan na yun? Nasa harap. Sa totoo lang, dadaan ba ito? Kung saan nandoon ang mga radyo, yung isa mo pa, oo, nandoon. Pasensya na. Ang pangalan niya ay Michael. Sige, gitna at apelido ng Scaletta, -Pete. Parehong araw ng kapanganakan. Babalik siya na may GL record mula sa Lacey. Walang nagmamaneho tulad niya. Nang i-check nila ang impormasyon niya, ito raw ang lumabas. Si Scaletta ay isang taong nahatulan ng mabigat na krimen. Noong 2016 nakulong siya dahil sa isang mabigat na kasong peking banta ng bomba sa North Carolina. Wala pa nga siyang valid na lisensya sa pagmamaneho. Namtawagan nilang Edmund Speedy. Sinabi ng mga ito na hindi siya empleyado doon. Kaya ang talagang nakakabahala sa kasong ito, pagkatapos ng lahat ng sinabi ko, ay hindi lang basta sinasabing nagsuot ng costume si Scaletta. Ayon sa pulisya, aktibo siyang tumutugon sa mga tawag mas maaga nung gabing iyon. Pumunta siya sa tawag ng trespassing at inakusahan na pumunta ito sa 7-Eleven para sa parehong issue. Inakusahan siyang nagpapatrolya sa downtown corridor, armado, suot ang police vest, at nakikialam sa totoong operasyon ng pulis. I'm gonna get a photo of your badge here too. Sa tingin ko si Jeff Madam. Nabasahan mo na ba siya ng mga karapatan niya? O, nasaan siya makakanya? Si? Ginawa niya. Ayan na, take 12. Ano ang first name mo? Mezzi. Ako si Trevor. Naiintindihan mo ba kung bakit ka detenido ngayon o hindi? Hindi ko alam. Siguro kaya ako. Bakit mo tinanong kung bakit ako dito lumaki? Sige, ayos lang ba kung ipaliwanag ko ang ilan dito? Siyempre. Sige, una sa lahat, kung isa kang commissioned na pulis dito sa estado, aalisin namin ang posas mo at formal akong hihingi ng paumanhin. Salamat na, walang problema. Sige. May ilang problema rito. Isa ako sa mga supervisor sa lungsod na yon. Kung kukuha ang Salvation Army ng mga commissioned law enforcers, sino ang magdadala ng badge, baril at vest kung hindi sila sa ahensya natin? Sa pagkakaalam ko, Hayaan mo akong tapusin. Una sa lahat, wala akong dalang armas habang naka-duty ako. At paalis na ako. Wala na ako sa duty. Paalis na ako. Sige, simple lang. Hayaan mo siyang magpaliwanag. Sige, tuloy mo. kung nasa kalagayan ka namin at nasa law enforcement, may intindihan mo. Nakita namin ang isang lalaki na may detective, police at SWAT badge. Tama. Sa amin, walang abiso na may armadong law enforcement ang Salvation Army. Hindi totoo yun. Maaring galing ka lang sa trabaho papuntang kotse mo. Na makita ka namin, naka-uniforme ka at may dalang armas. Yan ang totoong nangyari. Kaya ang concern dito ay lalo na't hindi kami nabigyan ng abiso, tama? Hindi ako nag-ooperate, hindi ako gumagawa, hindi ako nagtatrabaho, hindi ako. Ginamit ko lang ang problema. Mabulo ito, di ba? Iniwan mo pa rin ang mga problema kahit umalis ka. Salvation Army. Para sa amin, ito ang pangunahing hotspot ng krimen sa lungsod. Ako ay retiradong pulis ng Baltimore City. 27 taon, hindi ako nandito. Pasensya na. Sige. Hindi ko alam. Siguro nagkagulo lang tayo. Kasi gusto ko lang ipaliwanag na alam pong aalis ka lang kapag wala ka sa duty. Pero alam mong dito pinakamaraming krimen. Tama? Kung alam mong ito, ang lugar ng pinakamaraming krimen at gamit ang karanasan mo bilang pulis, hindi magandang magsuot ng vest at armado papunta at pauwi dito.
dahil magdudulot yon ng hinala. Kasama na rito ang posibleng kriminal na pagpapanggap bilang pulis. Kaya ka namin dinitin. Kailangan namin ipasuri lahat yan. At alam mo, baka ito ay pagkakamali ng mga boss nila at ng mga boss namin. Kasi kung totoo lahat ito, di ba? At hindi kami naabisuhan, at hindi lang kami nasabihan, sana nasolusyonan na ito ng isang email na nagsasabing, uy, para lang alam niyo, may isang lalaki, pulis siya, inuupahan siya magtrabaho roon kahit off-duty sa Salvation Army. Baka makita ninyo siyang pumapasok at lumalabas sa parking lot. Ganon sana ang sasabihin namin. Ayos yan, wala kami narinig na kahit ano. Sige, may narinig ka ba tungkol dito? Wala. May narinig ka ba tungkol dito? Baka tinawagan namin si Edmunds kagabi. Sharon? Tinawagan namin ang Edmunds PD kagabi. Na payroll. Pakiulit niya. Wala kami sa listahan. Tinawagan namin si Edmunds kagabi. Lang ba kung tingnan ko ito? Oo, sige lang. At pagkatapos, magagawa ko na. Kaya ko. Sandali lang, hindi ko kasalanan yan. Hindi, yung may Gatorade. Isa lang yan na ilaw. Yung ekstrang baterya ng XTS. Ito ang ekstrang baterya ng XTS ni Walter. At kahit na hinarap na siya, patuloy pa rin iginigiit ni Scaleta na isa siyang pulis. Sinabi raw niya sa mga pulis na tingnan ang kanyang mga kredensyal, na tawagan ang kanyang nakatatas. Nang ilahad ng supervisor ang di umano'y katotohanan, sinabi ng Edmunds PD na hindi siya naging empleyado nila. Ayon sa database, natulan siya sa kasong felony at inakusahan na dumadalo sa aktibong eksena na armado at naka-tactical gear. At doon na tila tuluyang ginamit ni Scaleta ang kanyang karapatang manahimik. Nakulong siya dahil sa first degree na pagpapanggap bilang ibang tao at second degree na illegal na pagmamayari ng baril. At sa kanyang pagdinig sa korte noong Setyembre ng 2025, hindi siya umamin sa kasalanan. Itinakda ng hukom ang kanyang piyansa sa $50,000. Ayon sa pinakahuling tala, nakabinbin pa rin ang kanyang kaso at walang update kung umabot sa paglilitis o naresolba na ang plea. Kakaiba talaga ang kasong ito. Ngayon, dumako na tayo sa huling kaso. Marahil ito na ang pinakakakaiba sa lahat dahil ang taong nagpapanggap na ibang tao siya ay hindi nagsusuot ng badge o uniforme. Naka-high school basketball jersey siya, Shelby Hewitt. Sa totoo lang, si Shelby ay isang social worker na sa 30 anyos nang mangyari ito. Sa ilang buwan, namuhay siya ng kakaibang doble buhay na nagtaka ang buong distrito ng paaralan kung paano nila ito hindi napansin. Ilarawan ko ang sitwasyon. School year 2022-2023 ito. May bagong estudyante sa Jeremiah E. Burke High School sa Dorchester, Massachusetts na ngayon ay tinatawag ng Albert D. Holland High School. At sinabi ng estudyante na ang pangalan niya ay Daniela Herrera. At siya ay isang 16 na taong gulang na batang nasa foster care. Tahimik siya. Mabigat ang kwento na nakaraan niya at sumali siya sa girls basketball team. Akala ng iba, bagong estudyante lang siya na gustong makibagay. Ganito kasi yun. Si Daniela ay si Shelby Hewitt pala talaga. Hindi siya 16 na taong gulang. 30 na siya at hindi lang ito minsan nangyari. Habang nag-iimbestiga ang mga autoridad, nalaman nilang mula Setyembre 2020 hanggang Hunyo 2023, gumamit si Shelby ng iba't ibang peking pagkakakilanlan para makapag-enroll sa hindi bababa sa 3 magkaibang high school. Seryoso talaga siya sa ginagawa niya. Gumawa pa siya ng peking dokumento at nilahad ang kwentong siya ay bata sa foster care ng Massachusetts. Nakakagulat para sa akin ang mga detalye dahil sa Burke High, hindi lang siya umupo sa likod ng klase, kundi sumali pa sa basketball team. Pinili niya ang jersey number 32 na siya rin ang totoong edad niya noon. Halata naman, di ba? Tawagin na natin kung ano talaga yon, pero lumalala pa. Sa huli, humingi siya ng transfer sa Brighton High School. Noong Hunyo 2023, sinubukan niyang mag-enroll sa English High School sa Jamaica Plain bilang 13 anyos gamit ang ibang pangalan. Sa loob ng isang taon, mula siyang 16 anyos na foster kid, naging 13 anyos na may bagong kwento ng buhay. Paano nga ba siya nahuli? Isang maliit na detalye pala ang tila nagbunyag ng lahat. Ayon sa ulat ng NBC 10 Boston, isang lalaki ang nagpunta sa English High School. Nagpakilalang ama niya at sinabing ilalabas siya sa paaralan dahil binubuli daw siya. Napansin ng administrador ng paaralan, nakakaiba yon kahit isang linggo pa lang siyang naka-enroll at tinutulungan pa sa issue ng pambubuli. Ginawa nila ang tama at tinawagan ng school district para i-verify ang ilang enrollment papers niya. Doon nila nakita ang mga mali. Tinawagan nila ang social worker sa form niya.
Pero walang ganong tao. At may isa pa. Napansin ng mga estudyante ang kakaiba bago pa lumabas ang issue sa papeles. Sabi pa ng ilang kaklase, hindi tugma ang mga kwento niya. Noong una, inisip lang nila na baka dahil lang ito sa pag-aangkin niya ng isang traumatic na nakaraan. Sinabi niya sa mga tao na siya ay inabuso at na-traffic, kaya siguro may mga hindi tugma sa mga kwento niya. Sabi ng Boston Globe, may ilang estudyante ring nagsaliksik. At ano ang natuklasan nila? Natagpuan nila ang totoong larawan ni Shelby Hewitt mula sa yearbook. Noong nag-aral siya sa Sharon High School noong 2007. Isipin mong teenager ka at nalaman mong ang katabi mo sa klase ay gumagamit ng larawang kuha nung kaedad mo siya. Pero 15 taon nang nakalipas yon. Walang balita kung natagpuan o kinasuhan ng nagpapanggap na ama ni Hewitt. Pero naaresto si Shelby matapos lumabas ang warrant noong Hunyo 2023. Kusang loob siyang sumuko. Pinalaya siya kapalit ng $5,000 na piyansa at may mahigpit na kondisyon. Hindi siya pwedeng lumapit sa anumang paaralan o makipag-ugnayan sa mga tao ron. Nakapanayam ng mass live ang isang babae na kaibigan at kaklase ni Hewitt sa Burke High School. Sabi niya, nahihirapan na akong magtiwala sa mga tao. Napapaisip ako kung totoo ang taong ito o katulad lang ni Shelby. Sa mga darating na araw, tingin ko marami pa ring estudyante ang makakaramdam ng pagtataksil. Kahit 3 taon nang lumipas, hindi nila malilimutan ang sakit noon. Iyon ang malaking bahagi at pinsala rito. Ayon sa kanya, naging kaibigan ni Hewitt ang mga estudyanteng edad 13 hanggang 16. Habang nagpapanggap siyang high school student, pumapasok siya sa klase, naglalaro ng sports, at nakikipagkaibigan sa mga totoong bata. Nagtatrabaho rin siya sa Department of Children and Families bilang isang social worker. Kumikita ng $54,000 kada taon habang nagpapanggap bilang isang teenager. Ayon sa ulat, gumawa rin siya ng peking pagkakakilanlan para sa mga DCF worker upang matulungan ang enrollment process. Hindi rin lang sa paaralan nagpapanggap si Hewitt bilang teenager. Ginamit din daw niya ang resources ng BCF para mag-enroll sa Walden Behavioral Care para sa eating disorder. Pinutukoy mo ang klinika sa Deden, Massachusetts, kung saan muli siya nagpakilalang si Daniela Herrera. Ngayon, hindi na nagtatrabaho si Hewitt sa DCF, pero ang eksaktong dahilan kung bakit siya umalis, kung siya ba ay tinanggal o nag-resign, ay hindi kailanman nilinaw. Matapos ang pagkaantala, sa halip na humarap si Hewitt sa pagliliti sa Suffolk County Superior Court, inanunsyo ng korte na may kasunduan sa pag-amin. Ang alam ko ay may napagkasunduang resolusyon sa kasong ito para sa pag-amin ng kasalanan. Nasuri ko na ang iyong record ng lupon ng probation. Lubos akong pamilyar sa kasong ito, gaya ng alam mo. At nagkaroon na rin ako ng pagkakataon na tingnan ang mga alituntunin dito. Kaya ang gagawin natin ay itutuloy natin ang prosesong iyon. Sige. Si Hewitt, 34 ay umamin ng kasalanan noong Pebrero 3, 2026 sa pamimeke, panlilinlang at paglabag sa mga pamantayan sa asal ng mga pampublikong empleyado. 4 na kaso ang ibinasura. Ayon sa abogado ni Hewitt, matagal nang may problema sa pag-iisip ang kanyang kliyente at nagsimula na siyang magpagamot. Binanggit din ni Hewitt ang ilan sa mga isyung ito sa kanyang pahayag. Maraming salamat po, kagalang-galang, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong magsalita. Humihingi po ako ng paumanhin sa pinsalang ako ang naging sanhi. At kinikilala ko na ang aking ginawa ay nagdudot ng kaguluhan sa mga pampublikong paaralan ng Boston at nagdudot ng kalituhan, pangamba at marahil ay takot sa mga estudyante, pamilya at mga kawani. Hindi ako dapat naroon. At dahil sa aking mga ginawa, nilabag ko ang tiwala ng komunidad ng paaralan, ng aking pamilya at ng lahat ng nagmamahal sa akin. At labis akong humihingi ng paumanhin sa sakit na naidulot ko. Araw-araw kong dala ang matinding hiya tungkol dito, at ganun nga ako. Hindi ako naging mabuting tao. Patuloy akong nagpapagamot, umiinom ng gamot at sumasailalim sa counseling para mapabuti ang aking kalusugan sa pag-iisip at maging mas mabuting tao. At alam kong hindi nito mababawi ang pinsalang nagawa ko. Pero tinatanggap ko ang buong responsibilidad. Umaasa akong makaka-recover ang lahat mga saktan ko. Taos puso akong humihingi ng paumanhin sa aking makasariling desisyon. At sa huli, inutusan si Hewitt na sumailalim sa 4 na taong probation para sa bawat pag-amin ng kasalanan na sabay-sabay niyang pinagsilbihan, kaya sabay-sabay ang mga iyon. Kung sunod-sunod ang sentensya, haharap siya sa 20 tao na pagbabantay at kailangang magbayad ng mahigit $9,000 bilang kabayaran.
Bilang bahagi ng probation niya, dapat siyang magpatuloy sa therapy, uminom ng iniresetang gamot, at iwasan ang lahat ng pampublikong paaralan sa Boston. Hindi siya maaaring magtrabaho bilang isang social worker at hindi rin siya maaaring mag-apply ng lisensya bilang social worker. Pero hindi pa doon natapos ang kwento. Marami pa rin tanong kung paano ito nangyari. Lalo na nang malaman na si Hewitt ay minsang tumira kasama ang kanyang matagal na therapist na kasama niya habang siya'y nagkakagulo. Isa pa yan sa kasong ito. Ayon sa Boston Globe, si Rebecca Burnett, kilala rin bilang Becky, isang lisensyadong clinical social worker at dating supervisor sa Walden Behavioral Care, ay naharap sa disciplinary action. Nagulat si Burnett sa mga paratang kay Hewitt. Ngunit marami ang nagtatanong kung ano talagang alam niya sa pagkatao ni Hewitt. Ayon sa mga piskal, sinabi ni Hewitt kina Burnett at iba pang empleyado ng Walden na trauma siya dahil nabiktima siya ng human trafficking noong bata pa, kaya hindi niya maalala ang tunay niyang edad. Iniulat ng Globe na matagal nang naka-enroll si Hewitt sa Walden Behavioral Care gamit ang kanyang tunay na pangalan. Sabi ng ilang hindi nagpakilalang empleyado at dating pasyente, imposibleng hindi maalala ni Burnett si Hewitt. At bakit daw niya pinayagan si Hewitt na tumira sa kanya? Tama, di ba? Dumating sa punto na si Hewitt, nagpapanggap na batang nasa foster care, ay tumira kina Burnett at partner niyang si John Smith. Kakaiba yung paratang na yun, di ba? Pwede namang pag-usapan ng posibleng paglabag sa etika kung magkasamang nakatirang pasyente at therapist. Ayon sa abogado ni Burnett na si Connie Tran, sinabi niya sa Globe na gumamit si Hewitt ng iba't ibang peking pagkatao para lukuhin sina Walden, BPS at Rebecca na maniwalang isa siyang batang nasa legal na kustodiya ng BCF. Milinaw ni Tran na hindi si Rebecca ang nag-enroll kay Shelby Hewitt sa BPS, kundi si Hewitt mismo ang mag-asikaso nito. Pero tumutol ang mga administrador ng paaralan, iginiit nilang hindi ito tugma o kapani-paniwala. Isinulat ng reporter na si Patricia Wen sa isang artikulo ng Boston Globe noong 2024 at sinabing ayon sa kanila, naroon si Burnett alinman sa pamamagitan ng Zoom o personal upang tapusin ang mga papeles ng enrollment. Noong Agosto ng 2022 para kay Daniela Herrera na 16 na taong gulang at pagkatapos noong Hunyo 2023 para kay Ellie Blake na 13 taong gulang. Ayon sa mga opisyal, ang paggamit ni Burnett ng pangalawang pangalan na Ellie sa paaralan ay nagdudulot ng tanong sa pagiging sigurado niya sa unang pangalan na Daniela. Sabi ng Globe, may hindi bababa sa 6 na reklamo laban kay Burnett sa State Social Worker Board matapos maaresto si Hewitt. At hindi na siya nagtatrabaho para sa Walden Behavioral kahit na iniulat ng Globe na ang mga tao na kontak nila sa klinika ay hindi kinumpirma kung siya ay natanggal sa trabaho. Sinabi ng kanyang abogado sa Social Work Licensing, si Paul Sorel, sa Boston Globe na inaasahang magsisimula ang pagdinig ng kanyang kaso sa taginit ng 2026. Yan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. At gaya ng dati, mangyaring mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng inyong mga podcast. Panoorin kami sa NBC Peacock. Sundan ako sa X, Instagram at Jesse Weber Live sa News Nation tuwing Lunes-Biyernes 11 PM Eastern. Hanggang sa muli mga kaibigan.